Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. Matindi ho itong kakaharapin mo, Jinggoy. Ano naman ito, Jinggoy? Nakulong ka na noon, nakalaya ka na, eto na naman. Matindi naman ho ang kakaharapin mo. Wala ho talagang kadala-dala. Sus Maria Josep. Kaya nga ho mga ka-action, mga kakamping, napapaisip ho tayo kung bakit gusto nila amyendahan ang nasabing rule o gusto nilang baguhin ang rule. Rule 14 under section 41 para naman nang sa ganon kung sakali halimbawa mabago ho nila, makikinabang ho talaga yung mga posibleng makukulong, 'di ba? Pero balikan lang ho natin ha, yung kay dating Senadora Attorney Laila de Lima, hindi din ho inaprubahan ang nasabing resolusyon na payagan siya makadalo via teleconferencing, video call. So hindi po yun inaprubahan. Common sense naman kasi ang nabibilanggo ho, bawal ho yan gumamit ng mga any gadget. Di ba? Kaya tama ho ang sinabi ni Senador Erwin Tulfo sa kanyang naging pahayag na kung saan nag-walkout nga ho sila. Ano ba ang sinabi niya dyan? No? Siguro kaya nyo minamadali. Kasi napapabalita ang iba sa ating mga kasamahan, may kaso at posibleng magkaroon ng warrant. Eto na mga ka-action, mga kakamping. Formal na nga naging pila ng kaso ito si Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Agoy, napakabigat, Kuya Ede. Basahin ho natin ang post ng News 5. May kickbacks? Question mark. Kinasuhan ng plunder at graft ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan sina Senate Jinggoy Estrada, dating Department of Public Works and Highway DPWH Secretary Manuel Bunuan at ilang lokal na opisyal kaugnay ng kontrobersyal sa flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clabano, lumalabas sa kanilang investigasyon na may naganap o manong anomalya sa pagpupundo ng mga proyekto ng DPWH kung saan ang naipong illegal na payout na nagkakahalaga ng mahigit 573 million ay sistematikong idinilever at napunta mismo kay Estrada. Aroy, matindi ho ito. Nako, plunder, Nobel. Nako, ito pa mga action. Sa News 5 pa rin ito. Ombudsman to request hold departure order versus Estrada, others. Hihilingin ng Office of the Ombudsman ang paglalabas ng hold departure order laban kina Senate Jinggoy Estrada, dating Department of Public Works and Highway DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pang respondent sa inihain nilang plunder at graft cases. The office will pursue hold departure orders for the respondent so as to preserve the integrity of the case in court, ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clabano. Aroy, napakasakit, Kuya Ed. Ito ho mga ka-action, mga kakampeng, panoorin ho muna natin itong maiksing video ni Clabano ho, mga ka-action, at basahin ho natin kung ano ho ang say ng ating mga kababayan. Eto, panoorin ho muna natin. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. Yun na ho mga ka-action, mga kakampeng. Eto naman ang mga reaction ng ating mga kababayan sa nasabing post. Hindi ka na safe. Kulong din ito. Sabi pa ng isa, dati na yan nakakulong, pinalabas lang. Sabi naman ng isa, tama nga kaya inilagay si Remulla
Ayan, sa pagiging ombudsman para isa-isahin ang mga lumalaban sa administrasyon. Kung lumalabang ka, may kaso ka. May kaso ka, ha ha ha. Ito pa. May itatakas na naman si Robin. Oh, ito pa. Marami pa yan sila, hindi siya nag-iisa, ha ha ha. Oh. Ilan na kickback nyong malita, ombudsman, aba? Oh, ito pa. Oh, magtago ka na rin, Jinggoy. Wah. So, yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping nog, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening, everyone.